Matapos ang ilang mga ulat ukol sa bentahan ng bata online ay ipinarating ng National Authority for Childcare o NACC sa publiko na huwag nang balakin o tangkain pang magbenta o bumili ng bata dahil mayroong sapat na kaparusahan ang sinumang mahuli sa iligal na gawain na ito. Sa ilalim ng Batas Republika bilang 11862 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 at Batas Republika bilang 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ay maaaring humarap sa pagkakakulong habang buhay at pagmumultahin ng 2 milyong piso hanggang 5 milyong piso ang sinumang sangkot sa pagbebenta ng bata. Paliwanag ni NACC Executive Director Undersecretary Janela Ejercito Estrada, ang pag-aampon ng bata sa iligal na proseso ay lubhang mapanganib dahil maaaring gamitin ang kabataan sa pang-aabusong sexual, child labor at iba pa. Ibinahagi rin ni Estrada ang kamakailang pag-aresto sa isang individual na aktwal na nahuli ng otoridad na ipinagbebenta ang kanyang anak. Ang insidente na ito ay naganap sa Northern Samar kung saan ibinibenta ng ina ang kanyang 1 buwang taong gulang na sanggol sa isang undercover agent ng Philippine National Police o PNP. Ngunit sa mismong araw ng pagkikita ay inialok na rin ng ina ang kanyang anak na 2 taong gulang na nagkakahalagang 30,000 piso bawat bata. And sa ngayon ay nasa custody na po siya ng PNP and yung mga anak po niya ay nasa Lingap Center sa Katarman. Matatandaan na nanawagan na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa social media na Facebook o FB na tanggalin ang mga page at account na nagpapaskil ng iligal na pagbebenta ng mga sanggol at bata sa online, ngunit wala pa umanong tugon ng Facebook Meta ukol dito. Pagbabahagi naman ni Yusek Estrada ay nagkaroon na ito ng pagpupulong kasama ang Philippine National Police o PNP at Department of Information and Communications Technology o DICT upang talakayin ang pagtatanggal sa mga post sa FB na may kinalaman sa iligal na pag-aampon at pagbebenta ng bata. So from 23 pages, naging 7 na lang, binanita ni CICC sa amin. Yung iba kasi nag-deactivate, medyo natakot sila dun sa mga lumabas na news. And yung iba naman na-deactivate ni CICC. So, we're in coordination with them. Patuloy naman ang paghihikayat ng NACC sa publiko sa bagong proseso ng pag-aampon kung saan binigyang diin ito na mas pinadali, mas pinaiksi at mas mura na sa ngayon na hindi naaabutin pa ng maraming taon bagkus ay buwanan na lamang ang proseso nito. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network.